the church. Yan po ang series na tinatalakay po natin sa Vienna at sa buong churches natin. Be the church. Don't just go to church, but be the church. Every one of us, everywhere we go, every day, be the church. Ang church po ay tayo. Ako, ikaw. It's not the building. It's us, the body of Christ. We are the church of the living God. Christ is the head of the church. Siyang leader, siyang head. Tayo katawan niya. Kaya be the church. Saan man tayo naroon, tayo maging church. Ang church po na ito, hindi lang sa four corners ng building na ito. Kahit magpunta ka sa trabaho, ikaw pa rin ang church. Hello? Kahit magpunta ka sa bahay, ikaw pa rin ang church. Ang nangyayari po, pagka pupunta tayo sa church, parang isosog natin yung code natin. Oh, holy ako ngayon. Pati yung look ko, holy look. Behave ako ngayon. Magpupuhay ako sa Panginoon ngayon. Alam na natin, di ba, sa loob, anong ating yan? Pero po, pagka umuwi din tayo, ganun din ang gawin natin sa bahay. Huwag natin alisin yung ating code. Nandyan yan, tayo ang church. Ako po ang church. Pupunta man ako sa pamilya ko, mag-aaka ko bilang church ng ating Panginoon Jesus. Bilang katawan. Representative tayo ni Jesus Christ sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa mga ibang tao. Tayo ang representative niya. Tayo ang reflection niya. Tayo ang katawan niya. Nandyan po ba kayo? Kaya tingnan mo, maraming masisave, maraming mga mabibless kapag ganun po gagawin natin. Kung dito sa church, nag-encourage tayo, nag-appreciate tayo, hinahanap natin yung magandang ginagawa. Ganun din sa bahay. Amen? Nag-appreciate tayo. Kung dito, pumapalakpak tayo sa Panginoon, nagpupuri tayo sa Kanya, nagpapasal. Ganun din sa bahay. Hindi tayo manunungayaw sa bahay. Hindi tayo maninermon ng maninermon. Amen? Be the church. Everywhere you go, every day, be the church. That's who we are. That's what we are. We are the church of the living God. We are the representative of Jesus Christ. So don't just go to church, be the church. Biro mo po, lalabas ka, nandun ka sa God. Ganun, nagsashare ka. Bakit? Kasi maligaya ka. Sa church, ang ligaya mo. Pero pagdating doon sa likod, na 6 p.m. na mukha mo, 6 p.m., di ba ganyan? Kailangan kong 9:59, 15. Ganon din sa bahay. Nandiyan ba kayo? Be the church. Ano siya katabi? Be the church. Kaya palalahanin mo yung kapatid mo, be the church, ha? Hindi ganyan ang ginagawa mo sa church. Okay, nananakit ka ba sa church? Hindi. Pagka sa loob ng church, nakichismis ka? Hindi. O ganun din ang gawin mo pagka nasa labas. Mabait ka ba pagka sa loob ng church? Napakabait mo, parang hindi ka makabasag. Ganun din sa bahay, mabait ka rin. Lalo na sa iyong asawa. Kaya pagka yayain mo ang asawa mo sa church, kasi na-meet na niya ang church, alam na niya kung anong church. Sasama yan. Siya lang honey, darling, kailan ka pupunta sa sama ako? Eh bakit naman nag-iba? Kasi nag-iba ka na rin. Nakita ko na church. Eh pagdating natin sa bahay, nanunungayaw. Kung ano nung ginagawa, pagod, aburrido, wala. Sabi, akala ko galing ito sa presensya niya sa Panginoon niya. Eh pagdating niya sa bahay, parang galing siya sa impyerno. Di po ba? Anong tawag po doon? Double personality. Huwag po tayo magkaroon ng dual personality. Isa lang ang personality na ito. Ikaw ang church. Ikaw ang representative ng Diyos. Niligtas ka ng Diyos. Binago niya ang buhay mo. Binabago pa niya. Hindi ibig sabihin perfecto tayo. Hindi sinasabi ng Diyos maging perfect. But be the church. Madali. Kung anong ginagawa mo dito, gawin mo rin pagka nasa bahay ka. Nasa trabaho ka, gawin mo rin. Amen? Naglilingkod ka rin sa Diyos. Hindi po sabihin. So, ano pong responsibility natin? Ano pong responsibility natin? Anong responsibility ng Diyos? Ano ang role ng Diyos sa kanyang iglesia? Church ng Panginoong Yesus, anong role niya? Okay? The role of God sa kanyang iglesia. Ito ang role ng Panginoon. Nababasa niyo ba? Medyo, okay? 1, 2, 3. Basahin natin. Message Bible, Psalm 103. 1, 2, 3. Oh my soul, bless
From head to toe, I'll bless His holy name. Oh, my soul, bless God. Don't forget a single blessing. He heals your diseases, everyone. He redeems you from hell, saves your life. He crowns you with love and paradise crown. He robs you in His goodness, beauty eternal. He renews your youth like... Wow. Yan ang role ng Diyos. Yan ang responsibility ng Diyos. Ginawa niya sa atin. Niligtas niya tayo. Pinabanan niya tayo. Pinatawad niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Binigyan niya tayo ng kagandahan. Imbis na yung asses. Pinalitan niya yung ng beauty. Kaya sa harapan ng Diyos, maganda ka. Guwapo ka sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi lang yun. Sinave niya tayo from hell. Binigyan tayo ng love and mercy. Binigyan tayo ng corona. Daig pa natin ng Miss Universe. Corona na mayroong love and mercy. Amen? Tapos, pwede niyang yung ating youth, yung ating katawan ay magiging katulad ng youth kahit may edad na tayo. Oh, hallelujah. Di mo ba? Yan ang role ng Diyos. Yan ang responsibility ng Diyos. Ginawa niya. Kaya anong kailangan natin gawin? From head to toe, praise the Lord. Ang palaging maganyari sa bibig natin, salamat Panginoon, purihin ka. Kasi pagka ginagawa natin yon, ang ating relationship sa Kanya, lalong nare-refresh, nare-revive, nabubuhay muli. Kaya mabuhay. Anong revival? Mabuhay, mabuhay na muli. Ang ating magtagal man tayo sa Panginoon, ay palagi tayong refresh, revive. Bakit? Palagi natin pinapasalamatan. At hindi natin kinakalimutan lahat ng kanyang mabubuting gawa. Amen. Count your blessing, name them one by one. Amen po ba? Yun ang responsibility naman natin sa Diyos. Yun ang response ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang lahat. Kaya nasa sayo ng lahat kapag tinanggap mo si Jesus. Nanampalataya ka na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Nanampalataya ka sa ginawa niya sa krus at sa kanyang salita. Ginawa mo, nasa sayo ng lahat ng blessing na ito. Amen? Ano naman ang response natin dun sa kanyang kabutihan ng Diyos? Ang response natin dun sa kanyang kabutihan, yung ginawa ng Diyos sa atin, gawin din natin sa iba. Anong ginawa ng Diyos sa iyo? Pinatawad ka ng Diyos. Ilang beses? Maraming beses. Ilang taon ka na? 60 years old? Sabihin natin 3 times a day, nagkakasala ka. Sa buong 60 years old natin, ilan? 60 plus, 60,000 plus na kasalanan. Pinatawad niya lahat yun. Dati marami tayong utang, pero ngayon wala na tayong utang dahil pinatawad na ng Diyos ang lahat ng ating mga utang. Hello? Nandiyan po ba kayo? So, anong kailangan natin gawin? Ngayon, maging mapagpatawad ka. Freely you have received, freely give. Pinagpasensyahan ako ng Diyos for many years. Ngayon, kailangan ako magpasensya sa iyo. Sa iba. Ganun din sa iba. Amen? Ang Diyos, nagpakita siya ng lahat ng kabutihan sa akin, minahal niya ako. Ganun din yun, natanggap kong pagmamahal, yun din ang sukat na may bibigay ko sa iyo. Freely you have received, freely give. Ano pa? Sabi sa Matthew chapter 7, matalino daw ang isang tao kapag ka narinig niya ang salita ng Diyos at ginagawa niya. Katulad siya ng tao na nagtayo ng bahay at ang pundasyon ay bato. Dumaan man ang bagyo. Kaya yan, dumaan ang bagyo, hindi siya natinag. Hindi siya nasira. Ganon din. Ang tao naman na hindi matalino ay narinig niya ang salita ng Diyos pero hindi niya ginawa. Katulad siya ng isang bahay, nagtayo ng bahay, ng pundasyon ay buhangin. Dumating ang bagyo. Dumating ang storm, nabuwal yung bahay. Amen po ba? Sino po gusto maging matalino? Sino gusto mong tatalino ka? Ang tao daw na matalino, sabi sa Biblia, yung sumusunod sa salita ng Diyos. Ano man ang kanyang i-build, magwawagi, magtatagumpay. Ano man, pagka mag-build siya ng pamilya, magtatagumpay ang pamilya niya. Pagka mag-build siya ng ministry, pagka magpapagamit sa Panginoon, magtatagumpay siya, gagamitin siya, maging fruitful siya. Bakit? Sumusunod siya sa salita ng Diyos. Amen? Glory to God. Ano pang gagawin natin in response to God's goodness and kindness? We are the temple of the Holy Spirit. Tingnan mo ang katawan mo. Kahit na ganyan yan, templo yan, ginawa yan ng templo ng Diyos. Pinagaharian ng Diyos yan. Nagahari ang Diyos dyan.
ang mga kings, queens, nakatira sa magandang temple. Pero ang Diyos na pinaka-powerful, influential, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinili niya na maging templo. Ikaw, in spite of our shortcomings, in spite of our sin, pinili ka pa rin ng Diyos. Kaya mapalad ka. Naku, hindi ko nakikita mapalad ka. Mapalad ka. Pero mo, pinili ka ng Diyos sa dami-dami na tao, pinili ka ng Panginoon para gawin yan templo. 1 Corinthians 6:19, we are the temple of the Holy Spirit. Hindi na tayo nagmimiyari ng ating katawan. Siya na ang nagmimiyari. Kaya ingatan natin yung ating templo. Huwag natin sirain. Pagka sinisira natin ang ating katawan, sinisira din natin ang templo ng Diyos. Dito sa katawan na ito, nandito ang pinakamalaking bahagi ng buhay. Ang yung Espiritu nasa loob niya ng katawan. Yung Espiritu mo, yan ang nakikipag-usap sa Diyos. Maunawaan natin Diyos sa magitan ng ating Espiritu. Hindi ng ating katawan, hindi ng ating isipan, kundi ng ating Espiritu. Ngayon, dati patay yan, pero nung tinanggap mo si Jesus, nanampalataya ka sa kanyang ginawa sa krus, na siya namatay, nabuhay sa muli, binuhay ng Diyos. Kaya more sensitive ka sa Diyos. More na gusto mong magpuri sa Panginoon, magpasalamat sa Kanya at sumunod sa Kanya. Dahil ang banal na Espiritu nakatira sa atin, siya nagbibigay ng liwanag, siya nagbibigay ng buhay sa atin. Meaning ng life, siya nagbibigay ng satisfaction, joy, kapayapaan sa atin. Amen po ba? Yan ang hindi mabibili ng pera. Nung tinanggap ko po ang Panginoon, at maraming nakakaranas nito, 1983, nagpipis na katulad nito pero nasa television. Wala akong pera, wala akong trabaho, single pa ako. Pero nung tinanggap ko ang Panginoon, sinuko ang buhay ko sa Kanya. Ako na siguro ang pinakamaligayang tao sa buong mundo. Pero wala akong pera, wala akong girlfriend, wala pa akong trabaho. Bakit? Dahil ang kaligayahan sa Panginoon, hindi nababase sa sitwasyon mo. Kahit wala kang pera, wala kang sweldo, ay maligaya ka pa rin. Pero kahit marami kang pera, marami kang pagmimiyari, kung walang Panginoon, wala. Empty ang buhay. Walang kaligayahan, walang kapayapaan. Kaya mapasayo man ang lahat ng bagay dito sa mundo, wala naman sa iyo si Kristo, wala rin. Pero kahit wala ka, pero nandiyan si Kristo, parang sa iyo ang lahat ng bagay. Dahil ang Diyos ang nagpapaligaya sa iyo. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Amen? Kaya ingatan natin ang ating templo. Ito ay pinakamalaki. Ang tunay na tayo, yung ating kaluluwa, yung ating isipan, damdaming kalooban, yun ang tunay na tayo. Sumusunod lang itong case na ito, itong katawan na ito. Pero kung hindi mo sinabi na pupunta ako sa church, hindi, susunod lang ang katawan. Kung anong iniisip natin, yan ang nagkokontrol sa buhay natin. Kaya nandito ang pinakamahalaga na Panginoon sa buhay natin, ang Panginoong Yesus, ang nandiyan siya, ginawa niya tayong templo. Kaya, ingatan natin yung ating katawan. Ingatan natin ating kaisipan, damdaming kalooban, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Good. Ano naman ang role ng mga pastor, ng mga leaders sa church? Anong role na responsibility namin? Ang responsibility namin ay pastoran kayo. Magmalasakit sa inyo. Ang responsibility namin ay hangarin na kayo'y magtagumpay sa lahat ng bahagi ng inyong buhay. Sa inyong personal life, sa inyong spiritual life, sa inyong ikay magtagumpay, sa inyong pamilya. Kaya nagtuturo tayo ng mga lessons patungkol sa paano magiging mabuting tatay, paano maging better mother, better husband, better wife, paano maging better children. Tinuturo natin yan, paano tayo mag-budget, paano tayo pagpalay ng Panginoon sa ating finances. Yun po responsibility namin bilang iglesia. Sa time ng pagsubok, kasama nyo kami, nananalangin, kasama nyo kami, na i-encourage namin kayo, ipag-pray namin kayo. Pero sa time na kayo ay nagdiriwang, katulad na nangyari, di ba? Puri ng Panginoon, napakabuti ng Diyos na nag-grant siya dito yung papyrus, di ba? Glory to God. Amen? Tinugon ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin. Hallelujah! Nagre-rejoice tayo. Kaya nung binalita sa akin, last anniversary, sinabi niya sa akin, pero nung binalita na meron ng kapatiran na binigyan ng papyrus
nagdiriwang kami. Kaya sa time lang, we rejoice with you and you rejoice. But when you mourn, we also mourn with you. We also pray with you. Nakikisama kami sa inyong pagdadalamhati. Ang gawain ng pastor ay mag-counsel. Dahil pagka meron kang counselor, magiging wiser ka. Pagka marami kang counselor, godly counselor, magiging wiser ka. Sino po gusto maging wiser? Sino po gusto magtagumpay? Kailangan kayo. Kaya nandito kami para i-counsel namin kayo. Tulungan namin kayo para hindi kayo mapahamak. At nandito rin kami para protektahan namin kayo. Saan namin kayo poprotektahan? Sa kadiliman. Para hindi kayo ma-discourage, para hindi kayo malubog sa kasalanan. Poprotektahan namin kayo para hindi kayo mapunta sa maling katuruan. Hello? Nandiyan po ba kayo? Kung magpapaturo kayo, kung makikipag-cooperate kayo. Pero wala po kami ibang hangad sa inyo, nila Pastor Jun, Pastor Kathy. Kami po, ni Pastor Marlene, kundi mapabuti kayo. Magtagumpay kayo. Amen po ba? Amen. Kaya yung pong responsibility namin, paano pa responsibility? Ituruan kayo. Kayo nagtuturo po ako. Pero i-train din. Iba yung teaching sa training. Yung teaching, tinuturuan kayo. Speaks of the mind. Nagkakaroon na kayo ng knowledge. Pero yung training, pinapakita namin paano gagawin. Kaya ako pagka mag-train tayo ng evangelism, pinapakita namin ganito gagawin, tapos kayo naman ang gagawa. Kami muna ang gagawa. Pagka mag-train ako ng pastor patungkol sa preaching, patungkol sa preparation ng sermon, ituturo ko sa kanila eksakto kung paano ko ginagawa. Pagka prayer, ituturo namin sa inyo kung paano gagawin. Yun ang training. Tinitrain namin kayo para lumago kayo, tumatak kayo, at para maging church kayo, saan man kayo naroon. Magiging pagpapala kayo, saan man kayo naroon. Kasi church tayo, di ba? Nag-a-act tayo. Saan man tayo naroon. Ano man ang sitwasyon natin, be the church. Tapos, ang isa sa gawain namin ay mag-care sa inyo. To care for you. Yan ang pastoral na mandate namin sa inyo. To care for you. Care for your soul. To care for your family. To care for you sa inyong spiritual life. Tapos, ang goal din namin mag-handle ng conflict. Hello? Meron bang conflict sa church? Tignan natin ang Biblia. From Old Testament to New Testament, may conflict sa church. Bakit? Because church is people. People tayo. May emotion tayo. Meron tayong mga ups and down. Minsan ay nagkakamali pa rin tayo. Under construction pa rin tayo. Kaya nagkakaroon ng conflict. Ang mag-asawa, nagkakaroon pa rin ng conflict yan. Kahit matagal na nagsasama yan, nagkakaroon lang ng conflict. Pero maganda sa kanila, committed sila. Meron po tayong renewal ng vows, golden anniversary. Mag-asawa, tinanong ko sila, dahil tayo nag-aaway pa kayo kasi 50 years na kayo magkasama. Pastor, kanina lang nag-aaway kami. Anong pinag-aaway mo? Yung same old things pa rin. Karoon pa rin kami ng tampuhan. Pero maganda sa kanila, kahit nag-aaway, they are committed to each other. Walang iwanan, 50 years na. Hello? Tapos magre-renew pa sila ng vows. Sa hirap at saka sa ginhawa, magsasama pa rin tayo another 50 years. Committed sila. Kaya nag-aaway yan. Okay lang na mag-aaway, kaya lang, ang maganda, dapat open ang bawat isa, nakikipagtulungan ng bawat isa. Dahil lahat ng conflict pwedeng ma-resolve. Pamilya tayo dito. We are family of God. Amen? May brothers and sister ka. At ang brother sister mo, brother and sister mo yan, magpawala hanggan. Kaya may conflict at mariresolve lahat ng conflict. Ito po, paano po mag-resolve ng conflict? Halimbawa, may dalawa na hindi pagkasundo. Tapos, maganda humingi sila ng tulong. At pag hihingi lang ng tulong, mag-reveal lang yung usapan dun sa dalawa. Madaling masolve ang conflict kapag hindi natin sinasabi sa iba. Pero pagka marami nang involved, lalong gumugulo. Hello? Kaya po, lahat ng conflict masisolve. Kaya ipag-pray niyo po ang pastor kasi malaking gawa ng pastor. Alam niyo po ba kayo? Malaki po ang gawain ng pastor, responsibility na malaki. Kung walang calling, ay mahirap itong gawin. Kaya yun po responsibility namin sa inyo. Ang responsibility namin sa inyo, lumago kayo sa inyong pananampalataya. Huwag kayong manatiling baby, kundi lumago kayo. Kaya meron tayong process.
Pagmula nandito kayo sa church, lumagaan ng pre-encounter, encounter, proseso po ito para lalong lumago kayo tayo sa karakter, lumago tayo sa pagpapagamit sa Panginoon, lumago tayo sa pananaw sa buhay, lalo tayong magkaroon ng kaalaman sa Diyos at ma-apply natin yung kaalaman sa Diyos, yung wisdom, para magkaroon tayo, maging masunurin tayo, para maging mapagsabisit tayo sa Panginoon at sa delegated authority. So meron po yan, dadaan po tayo sa process na yan para lumago po tayo. Kaya meron tayong katuruan, kaya hindi kayo mananatili. Lahat dito ay gagamitin kayo ng Diyos. Walang tagaupo sa Diyos. Lahat ng church, kumikilos. Walang sitting ministry. Sitting lang kayo pagka may sermon na ganito. Pagka pinapaupo na kayo. Pero sa church, lahat ay kumikilos. Amen? Lahat kayo gagamitin ng Diyos. Yung iba sa inyo, gagamitin kayo sa life group. Yung iba sa inyo, gagamitin kayo sa pastor. Ngayon, meron na tayong Luzon, meron tayong Neo, yung mga iba pa, iniintay lang kayo. Hello? Iniintay lang kayo ng iba. Kung kikilos na kayo, mangyayari na. Nandiyan po ba kayo? Yan po yan. Tapos, ang responsibility namin, na kayo'y pasangkapan ng kapangyarihan. Kasi kung wala tayong kapangyarihan ng banal na Espiritu, mahirapan tayong mamuhay katulad ni Jesus. Mahirapan tayong mamuhay sa katuwiran. Kaya kailangan mapuspos tayo, masangkapan tayo ng kapangyarihan ng lakas at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya tinuturo namin yun, dinidemonstrate namin yun, pinapakita namin paano nangyayari yun. Sa prayer meeting, sa worship, sa ganito. Ano sabi ng Biblia? Mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Be filled with the Holy Spirit. Ba't kailangan masangkapan tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu? Dahil hindi natin kayang gawin yung mga inuutos ng Diyos. Sa sarili lang natin lakas. Kailangan natin ng lakas ng Diyos. Anong kailangan natin gawin? Surrender. Yes, Lord, susunod ako sa iyo. Kailangan ko ang lakas mo. I need help from the Holy Spirit. Amen? Yung mga disipulo, ordinaryo lang silang tao. Sila'y matatakutin, sila'y nagdadoubt, sila'y may mga takot. Pero nung sila'y nasangkapan ng banal na Espiritu, na-empower sila. Amen? Para magamit sila ng Diyos. Para magawa nila yung mga imposibleng bagay. Yung hindi nila kayang gawin dati, nagawa nila. Na-overcome nila yung takot nila. Napagtagumpayan nila yung hiya nila sa tao. Hello? Ganun din tayo, mapagtatagumpayan natin lahat ng takot. Meron siyang programa na nagsasabing, face your fear. Kung may fear ka sa height, yung oras na yon, paakyatin ka, tapos siya, kaya mo yan. Hanggang hindi mo makayan, hindi ka titigil. Kaya banal na Espiritu, binibigyan niya tayo ng tapang para magtagumpay tayo sa takot natin. Kasi, ang Diyos binigyan kanya ng regalo. Ang Diyos binigyan kanya ng kakayanan. Bawat isa atin may kakayanan. Kaya lang, pagkakaiba, nahihiya ka sa tao. Natatakot ka. Yun lang naman ang pagkakaiba. Pero pagka nawala na yung takot, na-deliver na yan, na-set free yan, naku, gagamitin ka na ng Panginoon. Hallelujah! Katulad ni Albert Einstein, kilala po natin si Albert Einstein, isa po siyang scientist, 4 years old siya, hindi pa siya nakakapagsalita, kaya akala abnormal siya. Nung siya ay nag-aaral, mabagal siyang matuto, mabagal siyang magbasa, kaya akala wala siyang potensyal. Pero later on, si Albert Einstein, isa sa pinaka-greatest scientist sa ating, sa buong mundo. Pero itong maganda, si Albert Einstein, merong conference. Sikat siya, nagka-conference siya sa bawat lugar. At meron siyang driver. Sabi niyo, driver. So yung driver niya, sumasama palagi sa kanya. Hindi lang niya pinagdadrive si Albert Einstein, kundi umuupo siya sa likod. Tinitingnan niya paano kumilos si Albert Einstein. Tinitingnan niya paano siya magsalita. Yung mga tinuturo niya, tinatandaan niya. Sa many years na pag-upo niya, many years na inoobserba niya, na-memorize na niya yung sinasabi ni Albert Einstein. Pati mo yung answers and questions and answers, na-memorize na rin niya kasi sa tagal-tagal ba naman. Hello? Kaya okay lang kung paulit-ulit. Amen? Para lalo mong makuha. Tapos meron time na malaking conference ni Albert Einstein. Pupunta siya sa another conference na malaki. Nakita ng driver niya habang nagdadrive. Sir, sabi niya ganyan, parang pagod kayo. Sabi niya, may sakit ako. Pupunta ako sa pinakamalaking conference.
Pipilitin ko lang aking sarili, pero hindi ko talaga kaya. Sabi sa kanya ng driver, Sir, may mabuting balita. Alam nyo, hindi nyo alam na sa conference ninyo, every time nasa likod ako, na-memorize ko na. Ibawa, patungkol dito, itong sinasabi nyo. Nagtaka si Albert Einstein. Tapos sabi niya, sige, sabi niya, Sir, pwede bang ako na lang magturo doon? Tapos question and answer, ako na lang mag-handle. Sigurado ka, kaya mo? Oo, kaya ko. Sa tagal-tagal ba ng years, nakasama kita, napamilyar na ako sa boses mo, sa action mo, pati nga pag-upo mo sa likod, kaya-kaya kong gawin yun eh. Pumayag na si Albert Einstein, may sakit siya. Pagdating niya, sige, 5 minutes, before ng conference, 5 minutes away, magpalit tayo ng damit. Ako maging driver, ikaw maging Albert Einstein. Talagang sinamantala niya, kinarir niya, pati pag-upo niya sa likod. Kasi binigyan siya ng authority. Karapatan, kapangyarihan. Tapos hindi lang yun, sa kakapakinig niya, yung espiritu ni Albert Einstein, sumapi sa kanya, sumali sa kanya. Hello? Yung kaalaman ni Albert Einstein, nakuha niya. Bakit? Kasi pinapansin niya, ino-observe, ginagaya niya. Nung pumunta na siya sa conference, pati lakad niya, palakpakan yung mga tao. Ito na, mag-lecture siya. Nung mag-lecture siya, pati si Albert Einstein na nasa likod, namangha. Kasi umupo din si Albert Einstein sa likod eh. Namangha sa kanya. Grabe, ang tindi nito. Ito na, question and answer. For the first time in his life, ngayon lang niya na-encounter itong question, ito napakahirap. Di pa niya narinig. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pero naisip niya na meron siyang katulong. Naisip niya na hindi siya nag-iisa. Sabi niya, ay, yung question mo na yan, napakadali na. Kahit na yung driver ko, kaya niya sagutin niya. Driver, may I ask you to stand up, please, and answer this simple question. In-answer ni Albert Einstein. Alam niya. Namangha mga tao. Ganun po. Ini-illustrate po nito ang Holy Spirit ang ating helper. Kailangan kabisaduhin natin siya. Kailangan pakiramdaman natin siya palagi. Anong gusto niya? Ano ang nais niya? Sumunod tayo sa Kanya. Maging pamilyar tayo sa pagkilos ng Panginoon. Tapos magpapuspos tayo sa Kanya. At humingi tayo sa Kanya ng tulong. Alam niya ang lahat ng bagay. Ituturo niya sa atin lahat ng bagay. Hindi ka magkukulang, hindi ka mawawalan. Bakit? Siya'y sapat na. Siya'y higit pa. Gusto kanyang tulungan para mapagtagumpayan ng mga pagsubok. Gusto kanyang tulungan para mapagtagumpayan ng mga temptation. Pero kailangan magpapuspos ka sa kanya palagi. Araw-araw, continuously. Libre ito, walang bayad. At ang Diyos gagamitin kanya. Sapagkat pagka kayo napuspos ng Banal na Espiritu, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Para yung mga tao na pinagpipray mo, gagaling sila. Pagka kayo puspos ng Banal na Espiritu, pagka nagsishare ka, yung sishare mo, umiiyak. Dahil hindi na ikaw ang kumikilos, ang Diyos nang kumikilos sa iyo. Pagka nananalain ka sa mga tao, ano mangyayari? Ba't mo alam ang problema ko? Ba't mo alam, hindi naman kita kilala? Paano nalaman? Dahil ang Diyos sinabi niya sa akin, ginamit niya ang aking bibig. Tayong mouthpiece ng Diyos. Amen? Kaya pa ako manalangin. Holy Spirit, anong papanalangin ko? Lagyan mo sa aking bibig kung ano ang ipapanalangin ko. Amen? Kasi alam mo naman manalangin eh. Lalo nga, pagka pinag-pray mo yung iba. Kaya pagka kayo napupuspos ng kapangyarihan ng Diyos, sumisigla ka, umuunlad ang iyong buhay, tumitibay. Araw-araw, kahit na nasa bahay ka, uunlad ang iyong buhay. Kahit na nasa trabaho ka, ikay napupuspos sa Panginoon, uunlad ang iyong buhay, titibay ka, tatatag ka. At lahat ng takot mawawala dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, magiging matapang ka. You're strong like a lion. Amen? Magiging conqueror ka. Yung mga imposible, mahirap, magagawa mo dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kahit simple ka lang tao, pero ang Diyos kumikilos siya sa iyo. Ang kamay ng Diyos ay nasa sa iyo. Diyan natin ma-evangelize ang buong Switzerland. Amen? Diyan natin iba masisave sila, ang family natin masisave. May pag-asa sa iyo, ang Diyos yan ang kumikilos. Hindi ikaw ang kumikilos, nakikipag-cooperate ka sa Kanya. Pagka ipuspos na Banal na Espiritu, magkaroon ka ng kapangyarihan. Kapangyarihan para mamalakaya, kapangyarihan para mag-preach, kapangyarihan para magamit yung gifts na yun sa Panginoon.
kapangyarihan para mabago ang buhay. Amen? Kaya po nagkakaroon po ng pagbabago dito ng buhay. Kahit na napakahirap ng sitwasyon nila, nabago ang buhay. Nag-open po tayo ng morning service. Diyan po sa Vienna, nagkaroon po tayo ng morning service. Tapos nung opening ng morning service, merong isang bata na lumapit sa altar. Nag-invite ako ng altar call, lumapit yung bata, tapos sumunod yung kanyang, hindi ko naman alam na ama niya, umiiyak sila. Tapos later na napag-alaman ko na yung father pala na yun, malaki silang pamilya sa Vienna, siya ang black sheep sa family. Kaya siya masagulero, lahat ng bisyo nasa kanya. Pero ngayon nasa church siya, umiiyak. Pagkatapos ng service na yun, nakita nila nagbago ang buhay niya, tapos lahat ng kamag-anak niya, lahat ng mga kapatid niya, nandyan na ngayon sa Panginoon, nandyan na ngayon sa church. Nagpa-dedicate siya ng kanyang anak, yung dalawang anak niya. Tapos, yung Sunday lang yan, yung 20 na kamag-anak niya pumunta. Pero silang lahat gusto magpa-Bible study. Tinatanong namin bakit? Kasi nakita namin sa aming kapatid, black sheep yan, problema namin yan. Pero ngayon, siya pang naging pagpapala. Pero ngayon, siya pang ginamit ng Panginoon. Kaya kahit zero ka sa Panginoon, marami kang mga bagay na ginawa masama. Pero pagka inimbita mo si Jesus, magiging intent ka, gagamitin ka pa ng Panginoon, ikaw magiging instrumento. Ngayon, kahit mabait ka, pwede ka pa rin ligtas ng Diyos. Dahil sa Diyos, ang standard ng Diyos mataas. Meron kami isang, si Brother Bong, dati siyang pare. Nagkaroon ng summer picnic festival. Kita-kita ko kasi pamilya niya, first time namin bisita. Yung pala sinabi na sa akin, dating pare. Actually, nagpare na siya, umalis na sa pagkapare kasi nag-asawa siya. Pero nasave siya. Ngayon, worship leader na siya ngayon. Amen? Kaya kahit mabuti, mabait, kayang iligtas ng Diyos. Mangyayari lang po ito kapag kasi nagkapag ka ng banal na spirito. Kasi hindi naman po ako manong mag-preach. Simple lang ako mag-preach, di mo. Pero yung mga tao, bakit sila naantig? Dahil sa kapangyarihan ng banal na spirito. Ganun ka rin. Amen? Kahit hindi ka magaling, hindi ka eloquent mag-preach, hindi naman kailangan yun. Pero ang banal na spirito nasa sa iyo. Kumikilos sa iyo. Marami ang maliligtas. Maudyo ka ng banal na spirito. Matatransform ang buhay. Glory to God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, ano naman responsibility natin sa church? Diba? Yung responsibility ng Diyos natin, niligtas niya tayo. Pinatawad niya tayo sa lahat ng mga kasalanan natin. Binigyan niya tayo ng kapayapaan, kaligayahan. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Tayo ay binigyan ng sinangkapan niya ng kapangyarihan. Amen? Ngayon, ano naman responsibility namin sa inyo? Turuan kayo, i-train kayo, magmalasakit sa inyo, para kayo magtagumpay at magpatuloy sa Panginoon. Lumago kayo sa Panginoon. Amen? Mag-correct kami sa inyo. Kasi po binigyan po kami ng authority ng Diyos para mag-correct. Para kayo lalong magtagumpay. Tapos ano naman responsibility natin? Anong responsibility niyo sa church? Ito po yun. 1 John 3:16. 1, 2, 3. Dito natin nalalaman ang pag-ibig ni Jesus. Inihalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin, sa iyo, sa akin. Ano naman dapat natin gawin? Kaya, dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Sino kapatid mo? Bawat isa. Pastor, hindi ko ba sabihin si Jesus namatay siya? Ako rin ba'y mamamatay para sa aking kapatid? Hindi naman. Ang ibig sabihin nun, sacrificial love. Ano bang sacrificial love? Ano bang ialay mo yung sarili sa Panginoon? Halimbawa, yung kapatid mo sa pananampalataya, chinismis ka niya, negative ang sinabi niya sa'yo, patawarin mo siya. Sacrificial love yun, inaalay mo yung sarili sa kanya. Halimbawa, hanggang ngayon, pinagpapasensyahan mo siya, anong tawag doon? Sacrificial love. Hello? Hanggang ngayon, pinapatawad mo siya yung ibang kapatid mo na nagkamali, na-offend ka dahil sa sinabi niya. Dahil ang kahinaan niya ay magsalita. Salita lang salita, pero hindi nag-iisip. Kaya, na-offend ka niya. Kaya, anong kailangan? Patawarin mo siya. Hindi po ba? Kasi meron tao nagsasalita, hindi na nag-iisip. Pero tinuturo namin sa inyo,
mag-isip muna kayo bago magsalita. Kung wala kayong magandang sasabihin sa iyong asawa, sa iyong anak, sa kapatid mo, siper mo ang iyong Because with our mouth, we praise God, but with our mouth also, we gossip and we nanunungayaw tayo, nagmumura. Hindi dapat yun. Amen? Kaya kami nagtuturo. Kami na lang magturo sa inyo, huwag na kayo magturo sa iba. Nang ibig sabihin, kami na magturo ng mga ganito. Amen? So ito pong ibig sabihin, madaling kong tandaan ito, bakit? Kilala, alam na alam yung John 3:16. Lagyan nyo ng 1 John. 1 John 3:16. Ito pa. Philippians 2:4. 1, 2, 3. God na lakas. Itong responsibility natin sa bawat isa. Hindi lang natin iyalay ang ating sarili sa ating kapatid, kundi isipin natin palagi ang kapakanan ng ating kapatid. Huwag lang ang sarili nating kapakanan. Pagka inisip natin yung kapakanan po natin, makasariling tawag doon. Pero pagka inisip mo kapakanan, sinusunod natin ang salita ng Diyos at ginagaya natin ang ating amang Diyos na nagsasabing ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili, ang kanyang kaisa-isang anak sa atin. Generosity yun. Amen? Kaya huwag mo lang isipin ang kapakanan mo kasi isipin mo ang kapakanan ng kapwa mo. Hello? Pagka ganun, walang gulo. Pagka ganun, may peace. Sa bahay man, sa mag-asawa man, tingnan mo. Pagka inisip mo ang kapakanan ng asawa mo, tingnan mo. Huwag mo lang isipin yung sarili mong kapakanan. Isipin mo ang kapakanan ng anak mo, ng kapatid mo. Pagka ginawa po natin yun, ginagawa natin yung utos ng Diyos. At nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ng unity sa church. Lesson complete. Pagka ito po in-apply natin. Romans 12:15, 1, 2, 3. Okay? Makigalak kayo sa mga nagagalak. Huwag tayong mainggit. Dahil lahat tayo anak ng Diyos. Pagka hindi pa dumating sa iyo yung pagpapala, manalangin ka, humingi ka ng tulong sa iba. Magpatuloy ka sa Panginoon. Darating din yan. Ang Diyos walang kinikilingan, walang kinakampihan. Pantay-pantay ang tingin niya sa atin. Kailangan manampalataya ka lang, huwag kang sumuko hanggat hindi mo nakakamtan yung hiningi mo sa Diyos. Pero pagka hindi pa nagagalak, na-approve yung kanilang citizenship, makigalak ka sa kanila. Kung naiinggit ka, Panginoon, patawarin mo ko. At aalis ako sa inggit na ito, hindi ito makakatulong sa akin. Hindi ako dapat maigit, kapatid ko yan. Amen? Huwag mo sirahan yung kapatid mo kasi si Kristo na nasa kanya. Imagine mo si Kristo na nanahan sa kanya. Tapos sinisirahan mo siya. Tapos, hindi ka nagagalak sa kanya, naiinggit ka sa kanya, nagsiselos ka sa kanya. Hindi siya yung Kristo na nasa iyo. Yung Kristo na nasa kanya. Amen? Yan po responsibility natin. Ano po responsibility natin sa church? Kailangan po i-connect natin ang ating sarili una sa Panginoon, tapos sa church, sa kanyang katawan. Dito po sa building na ito, lahat konektado. Yung tubo na dinadaanan ng tubig, konektado yan. Pagka yung pipe na yon hindi siya konektado, useless siya. Ano? Itong microphone na ito, kung disconnected ito, hindi nakasaksak sa source, useless ito. Walang power. Kaya kung hindi tayo konektado sa Diyos at kanyang katawan, magiging useless tayo. Hindi tayo magagamit ng Panginoon. Amen? Magiging useless tayo. Pero pagka tayo konektado sa Diyos, konektado sa kanyang church, magiging useful tayo. Yung gift mo, yung talent mo, yung binigay ng potential ng Diyos sa iyo, magagamit sa kanyang kaharian. Tingnan po yung katawan ninyo. This is the body of Christ. Yung katawan natin, katulad sa body of Christ. Yung church, konektado ang katawan. Ang kamay, hindi walang nagsiselosan. Walang kompetisyon. Hello? We are team. Together, everyone accomplishes more. Walang bida. Walang sikat. Ang sikat lang ang Panginoong Yesus. Ang famous, ang gawin natin famous ang Panginoong Yesus. Hindi ang pastor, hindi ang leader, hindi ang bawat isa. Kaya pinupuri natin ang Panginoon kasi siya lang ang famous. Itataas natin ang Panginoong Yesus. At madulugod ang Diyos, may tataas siya pagka tayo nagkakaisa. Walang kompetisyon. Komplisyon. Hindi kumpleto ang katawan ni Kristo kung wala ka. Kulang ang church kung wala ka. Kaya kailangan ka namin, kailangan ka. Sabi mo sa katabi, kailangan kita. Kailangan ka. Kailangan ka ng iglesia. Amen? Tapos makikita niyo po, a church is not something you go to. It's a family you belong. Family tayo. Tingnan mo ito. Anong tawag yan? Church
hopping. Wala akong itchy. Church hopping. Tinanong yung anak, yung tatay. Sabi ng tatay, anak, ano ba itong F? Letter F dito sa card mo. Sa inyong school card. Papa, yung F, fasado yan. Anak, sorry kasi hindi ako nakapag-aral. Akala ko yung F, fair. Fair. Di ba ganun natin i-pronounce yun? Kaya yung palipat-lipat sa church, hindi ka lalago kung palipat-lipat ka sa church. Una, lilipat ka sa church. Yung church na yun, walang problema. Kung lilipat ka, magkakaroon ng problema. Pangalawa, walang church na walang problema. Bakit? Dito nga sa church, sa Bible, may problema nga. Nakalimutan nila yung mga elder, yung mga pakainin. Nagsilosan yung iba, nagkaroon ng problema. Kaya sa lahat sa church, may problema. Kaya kahit lumipat ka doon, magkakaroon din ng problema. Ma-offend ka rin doon. Kaya kailangan sa church, commitment. Yung halaman, pagka tinanim mo siya, pagka tumubo na siya, ilipat-lipat mo siya. Bansot yan. Bonsai yan. Hindi yan lalago. Hindi yan magkakaroon ng bunga. Anong sikreto? You grow where you are. You bloom kung nasa ka, mag-bloom ka, mag-grow ka. Mag-glow ka. Glow, joy. Amen? Mag-grow ka, maging fruitful ka. Yan po ang sikreto dyan. Huwag kang palipat-lipat. Amen? Bakit? Because you are the church. Kaya tataas ang perspective mo, pananaw mo sa sarili mo Ako pala ay church. Kahit na nasa park ako, I must be a church. I must behave as the son of God. As the daughter of God. Amen? Like my father, like son. Nandiyan po ba kayo? Yan po yan. Ano pang role natin? Ito yung mga practical role natin. Suportahan natin yung pastor. Suportahan natin yung mga leaders. Kung paano po ako ginagala, galang nyo rin sila, Pastor Jun, Pastor Akapi. Salamat po sa inyo sa pagsuporta nyo sa kanila, sa panalangin nyo sa kanila, sa katapatan nyo sa church, at sa paggalang nyo sa kanila. Palapakan natin ang bawat isa. Obey the leaders. Kasi wala naman po kami ibang gusto kundi paggawa ang pinagagawa ng Diyos. Sila Pastor Jun, wala naman po sila gagawin kung hindi pinagawa ng Central Church, ng Mother Church. Para rin po ito sa ikakabuti nyo. Para sa ikakalago ng bawat isa. Para sa ikakatagumpay ng bawat isa. Amen. At huwag kayong makinig sa mga fake news. Si Pastor John po, Pastor Akapi, single sila nung mag-asawa. Ako pong nagko-confirma sa inyo. Unang-una, hindi namin sila gagawin pastor. Pangalawa, hindi namin sila ibisisend dito. Kaya single po sila. Siyempre sisirahan. Ako man sinirahan ako kasi naiingit yung iba. Anong pinagmula yan? Ingit. Kaya nagkakalat ng fake news. At magmula po sila pumunta dito, sila po'y legal. Ang church natin legal, nakaregister. Sila po'y register dito. Amen? Kaya walang katotohanan yung kaya sila'y legal na kumikilos dito. Dahil lahat ng ginagawa natin, gusto natin tama. Kasi sa Panginoon ito. Amen? Kaya huwag kayo makinig doon sa mga ganun. Fake news yan. Hindi naman natin sila tinataas, pero yun po katotohanan. Ako po, senior pastor ninyo, mas alam ko yung buhay nila. Nasubaybay namin ang buhay nila. At kung ano, hindi sila magiging pastor kung gano'n ang nangyari. Kaya, ingatan niyo po, ang isa sa responsibility po natin, protektahan natin ang church. Kasi, pagka nag-grow ang church, parang puno yan, nag-grow, binabato. Kaya ingatan natin. Amen? Be the church. Kung nasan ka, huwag kang gumanti dun sa mga tao na yan, patawarin mo sila. Pero huwag kang basta-basta maniwala sa kanila. Kami ang paniwalaan nyo kasi kami ang tunay na nagmamalasakit sa inyo. For many years, napatunayan yan. Amen? Kaya supportahan natin sila. Maging faithful tayo sa Diyos. Maging committed tayo. Katulad na sinabi ko kanina,
Nagkakaroon man tayo ng conflict, pero na-handle natin. Dahil walang conflict na hindi nasisolve. Walang problema na hindi nasisolve. Walang conflict na hindi na-handle. Makipag-cooperate lang po kayo. Kung kailangan nyo ng tulong, nandito kami para sa inyo. Hands-on po kami ni Pastor Marlene dito po sa church. Kaya, ang katagumpayan ng church dito ay unang-una dahil sa Panginoon. Dahil biniless tayo ng Panginoon ng katulad ninyo. Na committed, faithful, at sinusuportahan yung church. Amen? Kaya kailangan din natin yung suportahan ng church sa pagitan ng panalangin. Pag-pray nyo, missionary pastor natin, kami, kailangan namin ng prayer ninyo, at kailangan din namin kayo. Kasi sabi po sa Biblia, give so that there will be food in the house. Kaya tayo nagbibigay din sa Panginoon, parang Diyos ay makita niya yung obedience natin. Tinitingnan ng Diyos ang obedience natin. At pangalawa, kaya tayo nagbibigay, para din pagsunod sa Diyos. Para mawala yung selfishness, maging generous tayo. At hindi lang yan, para mapunan ang pangangailangan ng church. Alam po niyo, dito sa Switzerland, hindi naman po libre dito. Tingnan niyo itong auditorium ito, napakaganda, pero may price din ito. Amen? Yung pastor natin, si Pastor John, Pastor Akati, mula sa Vienna, nag-transfer sila dito. Binigyan namin kayo ng pastor. Siyempre, may trabaho yan, may mga anak yan. Alangan namin. Butot balat na lang si Pastor John, nangangaral sa dito. Ang Diyos, ay Diyos ng pagpapala. Alas maging Lunes, wala na siya makain. Ang Panginoon mabuti. Hindi, pakakainin po yan. May anak siya, pag-aaralin, saan kukunin niyo? Nandiyan po ba kayo? Kaya salamat po sa inyo dahil sinusuportahan niyo ang church. Yung pagbibigay ninyo ay pagsuporta yan sa church. At magpatuloy po tayo magbigay sa Panginoon. Amen? Para mapunan ang pangangailangan ng Iglesia ng Diyos. And be the church. Amen? At ang Diyos ibuhos niya sa inyong pagpapala. Iba't ibang klaseng pagpapala. For the glory of God. Amen? I love my church. Pag kami gossip na, meron ng kwento-kwento, matulungan mo ang church kapag ka-in-stop mo na yung kwento. Una, hindi ka kukwentuhan kung hindi ka naghingi ng kwento. Di po ba? Sa akin, walang tumalapit na chismis kasi bakit? I-review ko siya. Alam mo kapatid, di yan makakatulong sa'yo, di yan makakatulong sa church. Be the church. Di ba ikaw ang church ng Panginoon, kasama ka rito? Eh pagka yan mo, magkakasala ka sa Panginoon, at madi-destroy ka. Ikaw ba gusto mo i-chismis ka rin? Ayaw ko pastor, huwag mo rin gawin. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mo sa sarili mo. O, hindi na yan lalapit. Wala mang attempt na lalapit. Sa'yo din, pagka ganun ka, hindi yan lalapit. Pero yung parang naghahanap ka ng kwento. Ano ba ganun? Oh, ganito, ganun. Sinusunog mo ang church. Arson yun, yung nanununog ka. At pinapalaki mo pa yung apoy. Patayin mo na yung apoy, amen? Pagka pumunta sa'yo, huwag mo nang i-transfer sa iba. Sa iba, atin-atin lang ito Pero talaga, hindi naman atin-atin Para sa lahat yun May iba nun sa Vienna, wala siguro dito. May iba nun sa Vienna, dinadaan pa sa prayer Lord, si ganito nagkwento sa prayer niya. Si ganito nag-away. Buntik na silang magkasuntukan. Ginawa pang spiritual. Come on. Gossip po yun. Karumal-dumal yung sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya stop na natin, patayin na natin yung apoy. Huwag na natin palakihin. Amen po ba? Alisin natin, ay, alam mo ba? Hindi ko pa alam. Ano yun? Nagsusunog ka sa church. Tandaan mo, be the church. Sabi mo sa katabi, be the church. Kaya pagkakapatid mo, nagkwento siya ng ganyan, be the church. Church ba ng Panginoong Yesus yan? Body ba ng Panginoong Yesus yan? Hindi. Hindi ang gawain ng Diyos. Never kang chinismis ng Diyos. Ang Diyos, alam niya lahat ng bagay sa iyo. Lahat, pero hindi kanya chinismis. Hindi kanya sinirahan. Tinatawad kanya. Kaya saan ba tayo naroon? Encourager tayo. Saan ba tayo naroon? Liwanag tayo. Di ba? Ang daming tao mabibless. Ang daming tao. Saan ba tayo naroon? 9:15 tayo. Hindi pagkagaling mo sa church. Pagka sa labas, wala ka nang kilala. Hindi. Kung anong ginagawa mo ngayon, tingnan mo, ngiti mo ngayon. Kung hindi ka mapangiti, maalala mo yung mag-asawa. Galit na galit siya. Dahil dinadala niya yung hindi niya tapos na trabaho sa bahay niya. Yung embalsamador. Para makangiti ka. O yung asawa na
Nag-iingi ng regalo, inatid siya sa Africa. Pag 50 years old na, sinundo siya. O, para magpangiti ka, para maging 950 ng mukha mo. Mahal po namin kayo. Salamat sa buhay ninyo. Alam naman namin kayo cooperative. Kayo po ay masunurin sa Diyos. At faithful po kayo sa Diyos. Hallelujah. Amen? Be the church. Lahat na po. Alam ko, alas 4 lang eh. 2 hours. Hindi mo, nag-miracle dito. Kasi malapit na matapos. Hallelujah. Woo! Napakasarap sa Panginoon. 30 plus years na ako sa Panginoon, pero enjoy na enjoy ako sa Diyos. Maglakad nga ako dyan eh. Dyan sa lake. Oh Lord. Ang prayer ko, Pilipinas maging ganito. Ang linis. Diba? Ang simple lang, pero ang linis. Bakit kaya? Kasi mga tao sumusunod sila sa batas. Bata pa sila, tinrain na sila na sumunod sa batas. Sabihin na, merong mga kapatiran tayo na nahuli yung kanilang pagpamaneho, di maayos, inuli sila ng pulis. May isa, winarningan na. Minsan kapag lumabag sa batas, kukunin na yung lisensya. Ang higpit. Pero di baling mahigpit. Di baling mataas ang tax. Nakikita naman. Amen? Di baling mahigpit. Pero yung law, batas, pinoprotektahan tayo. Tinuturuan tayo na magpasako. Amen po ba? Di ba? Kaya may progress, kaya malinis, kaya maganda, kaya may order. Walang sigitan. Sa Pilipinas, makakita lang ng konti, sisingit. Sa pila sa pagdedrive. Natutong maningit, kaya ang prayer ko, lahat ng Pilipino mag-abroad. Para matutong magpasakop sa batas. Lalong-lalo na yung ating mga, yung mga opisyalis natin, maganda sila magpunta sa abroad. At mahuli sila nang sa ganon, mapenalty sila. Amen? Ang Diyos din gano'n, nagbagay siya ng batas. Ang Diyos. Para tayo, pagka sinunod natin, sino makikinabang? Ako, ikaw. Diba? Maglakad ka rito, kahit gabi, hindi ka natatakot. Meron nga ako nakita nakahiga dyan sa parke. Yung nanay, walang pakialam, nakaganyan pa siya. Yung anak niya na andun sa natutulog din. Sabi ko, kung sa Pilipinas ito, kukunin lang, hindi lang kukunin yung bata, kukunin pati nanay na natutulog. Pero nag-i-improve ng bansang Pilipinas dahil pinagpipray natin. Amen? Pinagpipray natin ang ating presidente at ang lahat ng opisyales. Mag-i-improve na yan. Kanino ang unang pagbabago? Sa akin, sa iyo. Ganun din sa Pilipinas. Hallelujah. Mag-i-end po ako dito. Kaya ko ito pinakita. Ang church, ang role natin, maging broken tayo. Maturuin. Katulad ng Acts. Ang value ng vision natin, maging broken tayo. Maging maturuin tayo. Pagka tao maturuin, madali siyang mag-progress sa buhay niya. Kaya pagka maturuin kayo, cooperative kayo, madali kayong lumago sa inyong buhay. Pagka natuto tayo sa iba, sa experience ng iba, smart tayo, matalino tayo. Pero pagka natuto tayo sa sarili nating mistake, mas smarter tayo. Kaya kung maturuin po kayo, katulad ng Acts, broken kayo, natitrain, magagamit kayo. Tapos ang Acts, ang isang characteristic ng Acts, servant siya. Ang leadership natin, servanthood, inaabot natin yung mga kapatiran. Ano man ang kanilang level, inaabot natin. Tayo bumaabot sa kanila. Tayo naglilingkod. Pagka kayo tinitimpla mo ng kape yung asawa, naglilingkod ka sa Panginoon. Pagka binibisyan mo yung manak, tapos dinadala mo sila, naglilingkod. Lahat ginagawa natin paglilingkod. Kaya kahit sa bahay, pwede kang church, maging church. Be the church. At ang isang characteristics ng Acts, siya'y hard worker. Kailangan natin sa vision natin, multiplication, para mag-grow tayo, maging fruitful tayo, kailangan hard worker tayo. Hallelujah. Glory to God. Kaya na-appreciate natin ating mga leaders dahil hard worker ang ating mga leaders. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan po ba kayo? Meron pa akong 10 minutes para tayo mag-pray at para tayo magkaroon ng tithes and offering. Thank you, God. Mag-pray po tayo, sige. Salamat po, Panginoon. Maging cautious kami, Panginoon, na kami ang church. Kami templo mo. Saan man kami naroon, maging church kami. Hindi lang namin iiwan dito ang aming buhay. Hindi lang kami nakasalalay sa four corners ng church. Sa bahay man kami,
maging mabuti kami patotoo. Mag-shine kami kay Jesus. Maging kamay mo kami. Maging bibig mo kami. Ang mamutawi sa aming bibig, encouragement. Positive words. Pag-asa. Pananampalataya. At panalangin. Saan man kami magpunta, sa amo man kami, sa mga employer man namin, maging church kami. Kahit doon, pwede kami magpuri sa iyo, magpasalamat sa aming isipan. Habang nagtatrabaho kami, Panginoon, naglilingkod kami sa iyo. Hindi sa aming employer lamang. Panginoon, maging attitude namin. Saan man kami mapunta, mamasyal man kami, ay dumadali yung kaligayahan sa amin. Nagre-reflect yung ginagawa mo sa aming buhay. Kaya magpuri din kami. Paggulay-gulayin din namin ng iyong salita. Makinig din kami sa iyong salita. Para patuloy kami maging church, sa bahay, sa trabaho, saan man kami magpunta, Lord. Ay magiging pagpapala kami sa iba. Magiging liwanag kami sa iba. May patotoo namin sa iba kung anong ginawa mo sa amin. Nang sa ganun sila din magkaroon ng pag-asa. Libre kami nakatanggap ng kapayapaan sa iyo. Libre kami nakatanggap ng kaligtasan. Kaya yun din ang gagawin namin sa iba. Kaya tulungan mo ang bawat isa, Lord, na gawin namin ito. Pagsumikapan namin na gawin ito. Dahil ito'y ginagawa namin dahil sa iyo, para sa iyo, nang dahil sa iyo. Dahil inutos mo sa amin, kaya ito yung magagawa namin. Sakapan mo ng kapangyarihan ng bawat isa para dumalo yung buhay sa kanila. Dumalo yung pag-asa. Dumalo yung kapangyarihan mo para sila'y magamit mo sa iba. Pagpalain mo po ang bawat isa sa oras na ito. Kasi kung kailangan niyo po niyo ng panalangin, tumayo po.